Few years back, nagkaroon ako ng more than 10 million na utang. Isa ito sa pinakamahirap na siguro na time ng buhay ko. And nagpapasalamat ako na nalampasan ko ito sa tulong ng Diyos at ng mga taong nakapaligid sa akin. So ngayon, I want to share few tips na makakatulong sa inyo para makabayad ng utang mo. Maging personal na utang man yan na ginamit mo for personal expenses like rent, gadgets, vacation, or iba pang personal spending. Or utang man yan sa negosyo na pilit mong binabayaran. My goal is to help you come up of that hole at makapagsimulang muli when it comes to your finances. Kasi alam ko ang feeling na yung paparating pa lang na pera nakalaan na para pangbayad ng mga utang. It's not the way to live. And here are some tips na natutunan ko when it comes to paying your debts. Number 1, know that there is hope. Paying debt is a mental battle first. Kapag tinamaan ka ng takot, masisiraan ka na talaga ng loob and hindi ka na makakabangon. Know na may pag-asa na mabayaran mo ang mga utang mo. Hindi pa yan ang katapusan ng lahat. Ang naging motivation ko noon, kahit may 10 million akong naging utang, sabi ko sa sarili ko, kung hindi ko mababayaran to, wag na akong umasa na kikita ko ng mas malaki pa dito. Kasi nangangarap ako na magkaroon ng malaking business, sariling building, sariling manufacturing plant. Kung itong utang ko hindi ko mabayaran, itigil ko na mangarap pa. Gets nyo ba? That was my mental motivation. Ikaw, anong motivation mo para mabayaran ang utang mo? Isa sa pinakamagandang motivation is dahil yon ang tamang gawin. Number 2, have a list of your debt or utang. Kung ang goal mo is talagang makabayad ng utang mo para hindi ka nai-stress sa kasisingil at kaka-message sa'yo ng mga pinagkakautangan mo, ilista mo sila. Ilista mo lahat ng naaalala mo na pinagkakautangan mo, maliit man o malaki. Kung utang man yan sa bangko or sa tao or sa credit card, ilista mo lahat para may idea ka magkano ba talaga ang pagkakautang mo. Magkakaroon ka ng clarity sa kung magkano ang kailangan mong i-come up na pera para matapos mo silang lahat. Number 3, communicate. Ang isa sa pinakaayaw ng mga nagpautang is yung hindi sila kinakausap ng mga nangutang sa kanila. Yung hindi sumasagot sa messages at tinataguan pa. I fully understand that. I know the feeling na tumatawag pa lang yung bangko or yung credit card or yung kaibigan mo na pinagkakautangan mo, nagpapanik attack ka na at nanginginig ka na sa takot kasi alam mong wala kang maibabayad sa kanila. I know that feeling. Danas na danas ko yan. Dumating pa sa time na 4 months na akong hindi nakakabayad sa rent at hindi ako nakikipag-usap sa landlord kasi wala akong maibabayad at paalisin na ako sa apartment. I'm telling you, you are making the situation worse. Mas lalong lumalala ang sitwasyon mo kapag hindi ka nakikipag-usap sa kanila. Try to explain to them the situation that you are making efforts na makabayad. But be genuine sa pagkipag-usap sa kanila. Posible din na makatanggap ka ng masasakit na salita. Don't retaliate. Understand na ikaw talaga ang may mistake. Just be open and be sincere sa pagkipag-usap sa kanila. Number 4, be honest with yourself and the people around you. Minsan, kahit alam na natin na messed up na talaga ang finances natin, hindi pa rin natin matanggap na may mali tayong desisyon, kaya tuloy-tuloy tayong nababaon sa utang. Be honest with yourself. Be honest magkano ba talaga yung kinikita mo at magkano yung nagagastos mo. Magkano ba talaga yung pagkakautang mo. Accept the fact na hindi okay ngayon ang finances mo. If meron kang sinusupport na mga tao like magulang mo or kapatid mo, be honest with them na nahihirapan ka sa ngayon sa pera. Na kailangang maghigpit ng sinturon kasi kulang ang kinikita mo ngayon at may binabayaran kang mga utang. Kung may kaibigan ka na niyayaya ka sa mga parties and travel, be honest with them na you are struggling financially this time at hindi ka muna makakasama sa mga gala. Be honest with yourself.
doon mag-uumpisa na mag-take tayo ng responsibility sa situation natin. At doon din nag-uumpisa na makabangon tayong ulit. Number 5, know your options. That time na may utang ako, isip ako ng isip, ano kaya ang pwede kong gawin? Ano kaya ang paraan para makabayad ako? Ang ginawa ko noon, nag-apply ako sa mga call centers. 5 call centers ang pinag-applyan ko noon and lahat yon nakapasa ako. Nag-apply ako sa Alorica, Teleperformance, Telus, LTT, Accenture. Pero every time na makakatanggap ako ng job offer, iniisip ko yung babayaran ko. And ang compute ko, aabutin ako ng 30 to 40 years bago ako makabayad ng utang. So, wala akong tinanggap na offer. Ang ginawa ko, naglalamove ako gamit yung van namin. Pero kahit maglalamove ako 24 hours, matagal pa rin yung time para makabawi ako. Iniisip ko na din na mag-abroad ulit para mas malaki yung kitain pero hindi ako tumuloy. So, binalikan ko yung products ko before and yun ang sinimulan ko ulit ibenta. Since wala naman akong pera noon, inutang ko pa sa girlfriend ko na asawa ko na ngayon yung puhunan ko. Tapos, pag nakabenta ako, babayaran ko ulit siya. Pag may kinita ako, magbabayad naman ako ng paunti-unti sa pinagkakautangan ko. Unti-unti, nakabayad ako ng partial sa mga pinagkakautangan ko and eventually, after ilang years, nabayaran ko din silang lahat. Know your options. Ano ba yung mga pwede mong gawin? Ano ang kaya mong gawin para matapos mo kaagad sa pinakamabilis na panahon ang mga utang mo? Kasi very stressful talaga ang may pinagkakautangan. Number 6, do whatever is necessary. Kung may utang ka ngayon, gawin mo ang lahat para matapos yan. Especially kung may interest yung utang mo. Kasi habang tumatagal, mas lumalaki ng lumalaki yung interest kesa sa mismong amount na inutang mo. And ang nangyayari pa minsan, uutang ulit tayo para mabayaran yung utang natin. If ganun ang mangyayari, halos puro interest na lang yung binabayaran mo. It is a downward spiral of financial struggle. So, do whatever it takes para matapos talaga ang utang. Kung kailangan mo magbenta ng products, go. Kung kailangan mong kumatok sa bahay-bahay, go. Kung kailangan mo mag-iba ng trabaho or magdagdag ng trabaho, go. Worth it yan kapag natapos mo ang mga obligasyon mo. Huwag mong tigilan na bayaran para hindi mo siya bitbit going forward. Number 7, be careful in giving date to pay. Isa din sa very careful dapat tayo is giving date kung kailan ka magbabayad. Kasi mag-e-expect talaga yung pinagkakautangan natin. Kung magbibigay ka man ng date, make sure na may parating kang pera at sure na makakabayad ka. Kung hindi, mas lumalala talaga yung sitwasyon. If hindi mo alam kung kailan ka ulit makakabayad, mas mabuti pa na huwag ka muna magbigay ng date. But make sure na magbigay ka kahit paano, ng kahit magkano, para lang mabawasan yung utang mo. At ang sinasabi mo sa kanya is hindi mo nalilimutan yung utang mo sa kanya. Number 8, percentage of your earning must pay portion of your debt. Ang ginawa ko noon para makabayad ako is percentage ng kinikita ko is binabayad ko kaagad. 10% of my earning goes to church as tithe. Then 20% binabayad ko sa utang ko. Then yung another 20% is ginagamit ko para ma-expand yung business. Nagdadagdag ako ng inventory, nag-hire ng additional employees para mas lumaki yung kita and mas mabilis akong makabayad. Yung expenses ko naman is fixed lang. So, kung mas kumita ako ngayong month na to, mas malaki yung naibabayad ko sa utang ko. Dito, kailangan matuto ka din na mag-budget. Kailangan, of course, may pang-expenses ka rin. Pero, wala muna talagang gala, travel, kain sa labas. That time, natatandaan ko pa, nag-MRT kami ng girlfriend ko para makatipid. Tapos, luto lagi ako para hindi magastos. Para lang may lakas ako para magtrabaho. Pero, wala talagang luxury. Number 9, stay committed and track your progress. Ako, meron akong isang folder na lahat ng deposit slip na binayad ko sa mga utang ko, nilalagay ko doon.
Every padala, piniprint ko yon and dinidikit ko sa folder ko. Pag nakikita ko yon ngayon, na-amaze pa rin talaga ako. Yung pag-track ng progress mo will motivate you to finish what you started. Number 10, don't compromise your integrity over money. Isa sa napatunayan ko, yung pera kaya mong kitain. Kahit gaano pa man yan katagal abutin, as long as binabayaran mo ang utang mo, matatapos yan. Pero the moment na takbuhan mo ang utang mo, talikuran mo ang responsibility mo, it will be the end for you. Maliit lang ang mundo, you will always encounter people na pinagkakautangan mo. And kapag yung integrity ang nasira sa'yo, ang hirap na ulit mabuo nun. So do whatever you can para mabayaran ang utang mo, gaano man kaliit or kalakihan. I hope nakatulong ito sa inyo, and kung may specific kayong mga tanong na hindi ko nasagot dito, just leave a comment and I'll try to answer them. What I want you to know is hindi imposible na malampasan yan. Just learn from your mistakes and do whatever you can to pay off your debts. Remember, it's not the destination. It is the person you become in the process that truly matters.